Hello guys! Welcome back for another video. So sa video na ito, isi-share ko sa inyo ang bago, napaka-fresh pa na update ni TikTok Shop or ni TikTok application, which is mainit-init pa talaga kung naka-receive din kayo ng notification regarding TikTok Pay Later or TikTok Buy Now Pay Later. So hindi rin po nagpapahuli talaga si TikTok. Sabi lang talaga ang competition. Si TikTok po ay isang social media platform where we can post our photos, videos, and many more. So naaaliw talaga tayo kay TikTok in the first place talaga na nilaunch siya dito sa Philippines. Talagang na-influensyahan talaga lahat ng Pilipino. So meanwhile, nag-expand siya ng features which is nagkaroon siya ng TikTok Shop. So kung aware kayo sa TikTok Shop, ang dami rin mga nag-a-affiliate dyan, marami ring sellers dyan, and na talagang tinatangkilik po talaga si TikTok Shop. And isa po ako doon na buyer din ni TikTok, and hindi ko talaga aakalain na magkakaroon talaga ng ganap to si TikTok Shop regarding that. Regarding this feature which is Buy Now Pay Later na pa-loan ni TikTok. So, hindi ko aakalain na makikipagsabayan din siya kay Shopee Pay Later or si SPay Later and kay Lazada Pay Later or si Last Pay Later. So, grabe no? Hindi ko talaga aakalain to, which is possible na mangyari talaga kasi kung makikita nyo yung TikTok Shop, kung aware kayo, yung format ng TikTok Shop, so wala naman siyang pinagkaiba sa Lazada at saka sa Shopee at sa other shopping platform, diba? So, dito sa TikTok Shop, yung parang more on boodles, and dito talaga tayo nabuboodles, tingnan may product review, product demo, and etc. So, talaga ako makapaniwala na pati pala itong social media platform na ito is magkakaroon din ng pay later. Sabi talaga ang feeding ng mga shopping app na to sa ating mga Pinoy na talagang mahilig mangutang. But anyways, for your information, yesterday lang talaga nagkaroon halos yung may mga TikTok account na active active TikTok accounts. Based on my research, nakapanood na rin ako ng videos kasi regarding TikTok Pay Later. Sa ibang bansa naman, hindi ko sure kung Malaysia yun or Singapore ba, parang ganon. Hindi ako sure ha. Ang sure ako, nakapanood ako ng ganong video na nagla-launch sila. Hindi ko kasi maintindihan yung language nila, pero nakalagay kasi doon, TikTok Pay Later, Buy Now Pay Later, Shop Now Pay Later. So hindi ko aakalain na darating siya agad dito sa Pilipinas. Grabe, napakabilis. Siyempre magkakaroon kayo ng mga initial questions dito. Of course, itatakil natin dito yung mga basic questions lang. Mga initial questions na dapat nating malaman regarding this TikTok Pay Later. So, of course, sa abot ng aking makakaya is isi-share ko yan sa inyo. First questions, paano maging qualified dito sa TikTok Pay Later? Sino ang eligible? Honestly, wala pa po talagang formal launch si TikTok. Wala pa talaga siyang formal advisory regarding this TikTok Pay Later. So, just yesterday lang po, some of the TikTok accounts owner is nagkakaroon sila, naka-receive sila ng notification from text messages, app notification, or email na naka-register sa TikTok. Nagkaroon po sila ng update regarding this TikTok Pay Later na sila daw po ay qualified to avail this TikTok Pay Later. Next question, saan ba natin makikita si TikTok Pay Later? You can visit your TikTok account or TikTok app. Diyan makikita natin dyan sa baba may mga buttons dyan. Then i-click natin si Shop. Sa Shop, makikita na agad natin dyan yung mga products, ganyan. And makikita natin sa taas, diba? Yung mga buttons dyan sa taas. Nakalagay dyan yung mga orders, etc. So sa may right side po, makikita natin dyan. Katabi po siya ni bonus. Pag nag-reflect na sa inyo dyan na may TikTok Pay Later, you can click that button. Then, may instruction yan dyan to activate. So just like sa SPay Later at sa Last Pay Later na once na makita natin siya dyan is pwede natin siyang i-click to activate to know kung magkano yung offer sa atin. Sa follow-up question, bakit wala po akong TikTok Pay Later? Bakit hindi po siya nag-reflect sa app ko? For the meantime po, only selective user pa lang po ang na-offeran as of now ni TikTok. Hindi pa siya for everybody, but darating din sa atin to lahat. Next question, so ano ba dapat gawin para ma-qualify tayo dito? So, based dun sa mga na-aprubahan or based sa mga na-offeran nito, so wala din po silang idea. Kasi wala talagang binabang memo si TikTok. Dapat talaga siyang eligibility na binaba para ma-offeran at maging qualified dito. But based din sa iba, is sila po ay madalas na nag-o-order dito sa TikTok Shop. Either COD man to or through GCash, Maya payment, or debit card payment, credit card payments. So, wala pong kaso yan. Basta madalas kang nag-o-order and active po yung account nyo and active nyo po itong nagagamit. So, yun lang yung pinaka-tips na masishare ko sa inyo. Kaya siguro yung iba, mas na-offeran sila ng mas nauna than sa atin na madalang lang na mag-order. Hindi talaga
sila nag-o-order. Siguro si TikTok din is nakadepende sa credit score natin, sa evaluation natin sa ating credit score. So, ganun din siguro. Sa mga may marami na utang dito outside TikTok Shop, baka hindi tayo qualify dito kasi ang dami na nating mga loans na kaliwaan na yung mga pinagkakautangan natin. Possible po nag-ground siya kung bakit hindi tayo ma-qualify dito. But sa akin lang naman yun ha. Pero wala pa naman talaga official na memo na binababa si TikTok regarding this eligibility. Ang nangyayari po ngayon is nagkakaroon pa lang ng selection. So wait lang natin and then tabayan na lang natin yung TikTok Shop natin. Malay mo, sumanib din siya sa atin. Just like sa SPay Later naman, tsaka sa Last Pay Later, hindi naman din ganoon agad-agad, diba? Parang pre-selected user pa lang talaga ang qualified nun. Next, available lang ba to sa mga sellers dito sa TikTok or sa mga nag-a-affiliate dito sa TikTok? So the answer po is no. So kahit buyer lang po tayo dito or kahit user lang tayo dito or hindi tayo nag-o-order, possible po na ma-offeran tayo dito as long as active po yung account natin sa TikTok. The next question, alam ko gustong-gusto nyo malaman to. So magkano ang ino-offer na buy now, pay later ni TikTok? Magkano yung credit limit na pwede nating ma-avail? So as of now po, si TikTok Pay Later ay nag-o-offer up to 50,000 pesos credit limit. So, napaka-bongga na po nun ha. Kung first time user ka dito or first time na na-launch lang to, then 50,000. So, why not? Ang laking bagay na rin. Kasi ang laki na rin naman talaga ni TikTok Shop. Halos nandito na rin naman lahat. Parang Shopee at saka Lazada na rin naman siya. So far, yan pa lang po yung credit limit nila ngayon. So, possible siguro na magtaas siya in the long run. So, let's see. So, next, may interest ba? Of course naman. So, lahat naman ng pa-loan or pa-utang is meron pong interest. Wala na pong libre ngayon. But later on, i-update ko na lang kayo regarding that interest kung reasonable ba siya. Magkakaroon na lang po ako ng separate video. Kasi as of now po kasi I cannot state it kasi iba-iba po eh. Depende daw po pala yon sa offer nila sa atin. I-update ko po kayo regarding sa interest if that is final. Magkakaroon po ako ng panibagong video nito ha. If ever na may full details na regarding dito kasi kala-launch niya nga lang. And lastly po, paano mag-apply? Ano yung mga requirements? Mabilis lang ba ma-approvehan? So good news po ito sa lahat ng may offer kay TikTok Pay Later kasi napakabilis lang po ma-approvehan. Wala po siyang mga crucial documents na pinapasa. So mga basic lang po. Hindi pa complicated yung requirements po dito. Isang valid ID lang po kapag nag-activate tayo and isang reference number. Itong reference number po, ito po yung mobile number o phone number na hindi po own number natin na nakaregister sa TikTok. Bibigay po kayo ng other mobile number na hindi po nakaregister dito sa TikTok app. So, malinaw po yun. Ganun lang po kadali. One valid ID and one reference number. Ang gagawin po kasi nila doon sa one reference number, paparing po nila yon. Once na na-ring nila yon, hindi mo po kailangang sagutin. Isang ring lang yon. So, bali ganun lang po yung pinaka-CI nila. Ipaparing lang po nila yung one reference number na binigay mo. Then, parang minimiss call lang nila to know na active yung reference number na yon. That's it. Approve ka na. So, meron ka ng offer sa kanila. So, at pahabol ko lang. So, baka tatanungin nyo rin saan i-disburse yung pera, saan nila isi-send. So, ganun pa rin po. So, as usual po, nakatulad din kay Shopee and kay Lazada through GCash and Maya and debit card and other option pa. So, anyways, another good tip sa inyo. Kung gusto nyo ma-offer ng mas mataas dito sa TikTok Pay Later is mag-declare po kayo ng higher income. Mataas din yung chance mo na ma-offeran ka ng mas mataas on yung basis ni TikTok Pay Later once na in-evaluate ka nila. Kasi may pipilapan pa rin po kasi kayong personal info dyan and mga basic details lang regarding our income, including our sources of income. So, you can visit na your TikTok app and tingnan nyo dyan kung meron na kayo and kung wala pa kayo, antay-antayin lang po natin kasi darating din sa atin yan kasi pre-selected user pa lang talaga ang in-offeran nito. So, wag magtampo kasi bagong-bago pa lang talaga to. Tsaka sa mga na-offeran dyan, spend wisely kasi utang pa din po ito, bayaran pa din po natin ito. So, yun lang po ang pwede kong ma-share sa inyo as of now kasi mainit-init and fresh na fresh pa talaga to sa TikTok and magkakaroon na lang po ako ng follow-up video nito kaya dapat nakasubscribe kayo sa channel ko para update kayo sa mga bago ko pa pong videos like this and naka-experience dito, offeran dito. You can comment down below kung ano experience nyo para kahit pa paano alam din ng iba. So, yun lamang po. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and bago kayo umalis, please don't forget to subscribe. Thank you for watching this video. Bye!